At so yan mga boss, so nakikita ninyo yung ito yung ating project ngayon. So bali kita nyo naman na binakbak na natin mga bossing yung existing na flooring. So kasi maraming nagtatanong mga boss sa akin na bakit hindi na lang natin binawasan yung pintuan kaysa bakbakin natin yung existing na flooring. Yan, ito mga boss ang sasagutin natin. Alam nyo kasi mga bossing, pagdating kasi sa trabaho, so kinakailangan pag-isipan muna nating mabuti yung ating mga bawat bagay na ginagawa. So syempre, pero kinakailangan meron tayong mga opsyon na pwede nating pagpilian. So unang-una nating opsyon, kinakailangan yung ating gagawin na trabaho is quality at matibay. So hindi na kailangan na paulit-ulit, 'di ba? So meron tayong opsyon na kung saan tayo makakatipid ng materyales kung nag-aarimunan yung nagpapagawa. For example, wala talaga siyang ganun kalaking budget. Tapos, yung flooring kasi natin dito is sobrang nipis. Wala sa standard. 2 inches nga lang yung iba eh. So may portion na makapal, so mas marami yung portion na manipis. So kaya nag-decide, pinag-usapan namin ng may-ari, bakbakin na lang yung existing na flooring kasi malaki ang nagiging epekto ng ating maninipis na flooring sa ating mga tiling works. Mga bossing. Isa pa, kung tayo magtatapping, magbabawas tayo ng pintuan, yung iba nating pintuan kasi hindi naman pwedeng bawasan. So ngayon naman, kung yung option naman itataas, masyadong hassle yon mga bossing. Mahassle yung ganung mga trabaho. Pagkatapos, pag-iisipan natin, yung tapping ba natin is matibay na ba? So yun lagi ang papasok sa mindset natin. At syempre, bago tayo gumawa ng isang bagay, kinakailangan mapapakinabangan natin in the future. So hindi lang tayo gagawa ng bagay na gagawin natin. Makikinabang tayo as of now. Ngayon lang, kinabukasan, isang linggo, isang taon, hindi na sa susunod na mga taon, hindi natin mapapakinabangan. May back job na naman yung trabaho natin. So kaya dun sa mga may nagpapagawa na may mga budget, once na mayroong problema yung bahay ninyo, gaya itong nangyayari sa ginagawa namin, na mayroong existing na flooring, manipis, so ang ginawa namin, nag-decide kami, bakbakin. Kaysa magbawas kami ng pintuan, magtatapping, hindi naman natin masisigurado na yung tapping na ilalagay natin is ganun katibay. Diba? So, hindi natin mape-perfect na masisigurado natin 100% na kapit talaga yon. Kasi meron diyang mga portion talaga, may maliligaw yan, hindi tayo makaka 100% dyan, mga bossing. So, pinasabihin natin, mga 95% yung ating pwede nating makuha dyan na kaayusan. Mga 95%, 100%, mahirap yon. Mahirap sa mugar sa ganon. So, syempre, katulad niya, may budget yung nagpapagawa. Binakbak na lang yung manipis na flooring. Papalitan natin ng mas makapal na flooring. Ayan. So, para in the future, matibay yung bahay nila. Diba? Tsaka nakikita nyo, mga bossing, diba? Yung mga bakal, yan ay mga nagpo-flooring. Yung mga bakal, nakatumbok lang dun sa pader. So kinakailangan, syempre, pag nag-flooring tayo, halimbawa, for example, wala tayong mga abang na dowels for flooring natin. I-planted nyo na lang sa wall, kahit papano may tibay siya. Tapos lagyan nyo ng epoxy, yung mga butas, bago nyo salpak yung bakal. At iba yun, lagyan nyo ng concrete epoxy, linisin nyo mabuti yung mga butas, tanggalin yung alikabok, basain nyo, din pag natuyo, kinabukasan, salpakan nyo ng concrete epoxy, napakatibay nun. So, ayan, yung mga trabaho na binibigay ko sa inyo, mga tips, So, kaya gaya ng sabi ko, bawat trabaho, kinakailangan pag-isipan. May mga option dapat tayong gagawin kung saan tayo mas makakabuti. Mga bossing. Dahil nakita nyo naman, gaya ng sabi ko sa inyo, patatlo na kaming gumagawa dito sa bahay na to. At gawa nga na yung kanyang tiling works ay lagi may problema. So isa na sa problema yung manipis na flooring. Kasi nga, dahil sa mga vibration na nagaganap dito sa atin sa Pilipinas, alam nyo naman, Pilipinas ay port line to ng lindol, mga bossing. Kaya naman laging may vibration sa mga lupa. So pagyanig ng mga lupa na hindi natin masyadong nararamdaman, pero yung mga structured form ng bahay natin, yung mga structural, yan yung nakakaramdam, mga bossing. At kaya naman, pag manipis ang flooring mo, pag lumindol, hindi siya ganun katibay sa lindol. Iba yung makapal kasi, mga boss, nasa standard, ayan. So, and then beware mga bossing yung mga nagpapagawa. Lalong-lalo na pag kontrata, yung gawa sa inyo, bantayan yung mabuti yung trabaho. Tapos isa pa, tingnan nyo yung mga materyales na ginagamit nang sa ganun ay masigurado nyo na yung bahay nyo talaga ay matibay. Pero depende sa usapan niyo yun, mga bossing, di ba? Depende sa materyales na napag-usapan ninyo. Pero gaya ng sabi ko sa inyo, pag magpapagawa kayo ng bahay, structural, huwag nyong titipirin. Ibigay nyo yung tamang sukat ng bakal,
Ibigay nyo yung tamang halo ng mga semento, halo ng pambuhos, yan. Huwag nyo titipirin sa semento, huwag nyo titipirin sa bakal. Tapos yung mga hollow blocks natin, kailangan matibay. Yan, huwag nyo titipirin niya kasi yan yung pinakabuto. Kumbaga sa tao, yan yung pinakabuto ng tao. So ngayon, ang isang tao hindi makakatayo ng mabuti, hindi yan titindi kung malambot ang buto. So parang ganun din sa bahay. Ang bahay hindi yan tatayo ng ayos kung malambot yung structural works niya. Kaya kita nyo minsan, di ba? Yung may mga malakas na lindol, yung ibang bahay, bumabagsak. Kasi nga, dahil nga sa pagtitipid, or yung iba naman, binibigay naman yung materials na gusto nila, kaso nga lang, ang problema, si contractor, pinapalitan ng substandard. Yeah, real talk mga bossing. O karaniwan kasi, alam niyo sa totoo lang, ayoko talagang kumuha. Ayoko talagang kumuha ng labor materials. Labor lang talaga. Mas gusto ko, alam niyo kung bakit? Kasi, yung materials, ayoko rin kasi pinag-iisipan ako ng, although pwede naman, di ba? Labor materials, mga kontrata ako, labor materials. Sabihin na natin sa sarili ko na ibibigay ko yung mga napag-usapan na materials. Pero syempre, tandaan nyo, mindset ng nagpapagawa. Lagi nag-iisip yan na ano kaya, binili kaya ni Foreman to, binili kaya ni contractor ko yung bakal, yung napagkasunduan naming materials, diba? Ganon. So kaya iniiwasan kong pag-isipan ako ng ganon mga bossing. Labor na lang yung kinukuha ko, wala pa akong hassle. Diba? Kung gusto mong yung sa nagpapagawa, mabibili mo yung mga materyales na gusto mo sa bahay mo. So wala kang masasabi sa akin, masisilip, na tinipid kita, o ginoyo kita, o tabi-tabi sa mga matatama, kalimitan yung mga kontraktor. Ganyan yan. Matagal, lalo na mga boss nung ako yung napapasok nung arawan, siyempre, sumasama din ako sa mga kontraktor. May nakasama akong kontraktor dati, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan no need to mention name, o wala tayong name drop. Pero, sobrang tipid. Alam nyo ba, nagbuhos kami dati ng flooring, usaping flooring. Ang daming bakal ng flooring namin. Kaso nga lang, tagi-isang dipa. Ngayon, masinsin Isang dangkal nga lang yung 20 cm nga lang yung distance. Kaso nga lang, kada buhos namin, yung bakal inaabante lang ng inaabante. Tapos, ang purpose nung kasi yung nagpapagawa ng bahay, lagi napunta doon. Tapos, nung pumunta yung nagpapagawa ng bahay, nakita niya yung flooring niya, sabi niya, aba, sobrang dami ng bakal ko, napakatibay ng garahe ko, bakal pa lang. Tuwan-tuwa. Pero, tumigil kami ng pagbubuhos. Kunyari, linis-linis, di kami nagtuloy ng buhos kasi hinihila lang namin yung bakal Kaya, nung umalis na yung may-ari, buhos na naman kami. Hila naman ulit yung bakal. Hila, buhos, hila. O, di ba? Tapos, basta, marami akong nakakasamang ganyan mga bossing. Na yun naman ang bagay na ayaw kong gawin sa mga customer ko. Although, pwede naman ako mangontrata ng labor materials, pero syempre, mas okay sa akin yung labor. Panatag ang loob ko. Wala akong stress, wala akong iniisip. Hindi rin ako pinag-iisipan nung nagpapagawa. Yun mga bossing, ating tips sa inyo, gaya na sabi ko sa inyo, once na nagpagawa kayo ng bahay, huwag nyo titipirin ang structural. Pwede kayong magtipid through interior na. For example, kisame, pwede kayong magtipid sa kisame. Tiling works, huwag nyo titipirin ng tiling works. Mga materialis nyo. Maliban na lang kung lalo bahay. Maliban na lang kung halimbawa mga commercial space, yung mga pinapaupahan nyo, okay na magtipid-tipid ng konti. Pero pag yung pang sarili nyong gamit, huwag nyo titipirin. Ayan, mga bossing. So, abangan nyo yung ating next episode na gagawin. Update ko na lang kayo dito sa ating tiling works project. So, yan. Shoutout sa inyo lahat mga boss.